Yan, Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa, mga kabunyog, mga kababayan. Happy Easter Sunday, buhay na buhay ang ating Panginoon. Buhay na buhay po ang ating laban para sa katotohanan, Kulex Soliman. Ngayon, speaking of buhay na buhay, nako buhay na buhay din ang mga marites-tes po, mga marites at mga nangiintriga tungkol po dito sa sinasabing matinding kalagayan ng kalusugan ni PBBM. Talagang ang unang propagador, propagador ba, no? Propagandist, so yan. Nang ganitong mga bulong-bulungan na naging talagang kumalat sa social media, itong si Attorney Rowena Guanzon. Attorney Guanzon, ano yung sinasabi mo sa yung post na amoy St. Peter na? Kumbaga, nangangamoy St. Peter na raw. Kaya, ayon sa post ni Guanzon, ay kaya minamadali ang impeachment. So, maliwanag po, alam naman natin, ang pinatutungkulan po dyan ni Attorney Guanzon ay itong si Pangulong Bongbong Marcos, si PBBM, na sunod-sunod pa nga yung mga post ng mga netizen, ng mga vlogger na identified na DDS, sinasabing si PBBM ay merong stage 4 colon cancer. Ay naku po, grabe. Mahabaging naman po, langit. Stage 4 colon cancer ang pinakakalat po ng maraming DDS sa social media. Yan daw ang sakit ni PBBM at itinatago daw yan ng Malacanang. Di ba? Alam niyo po tayo, alam niyo linggo ng pagkabuhay ngayon. Linggo ng pagkabuhay. Sana naman naglalabas hindi ng mga marites at intriga, lalo na sa buhay ng isang tao. Pangulo man yan o karaniwang tao. Hindi po maganda yan. Na nagpapakalat ng mga ganyang impormasyon, lalo't hindi naman verified. Hindi naman kumpirmado. Basta lang makapagpa-viral, makapagpasikat, di ba? Makagawa lang ng sinasabing scoop. For the likes only, For likes ba yan? For content only ba yan? Actually, itong intriga na ito, itong pagkakaroon po ng colon cancer, mabigat din na sakit yan, Yung pagkakaroon ng colon cancer ni PBBM, yan yung bali-balita na pinapakalat, lumabas na po yan. Nung mga nakarang 2 buwan pa I think mga 2 months, 3 months ago, lumabas na po itong ganitong bali-balita. At ito po'y pinabulaanan, pinasunungalingan mismo ng Malacanang ni Claire Castro po. At sinabi, yan ay walang katotohanan. Kasi nga po, nag-ugat yan nung nakita din ng marami, si PBBM ay namayat. Kumbaga talagang namayat siya. So, ano nga ba ang totoo? Sa atin naman po, ang mahalaga sa atin katotohanan Kung yan ay totoo, mainam na alam talaga ng publiko ang kalusugan ng Pangulo. Kasi kailangan talagang alam. Dahil siya ang pinakamataas na leader ng bansa. Di ba, hawak ng Pangulo ang mga mabibigat na desisyon sa ating pagpapatakbo ng ating pamahalaan. Pero, kung hindi naman totoo at paintriga lang yan, nang iintriga, bakit naman yan gagawin? Nang isang abogada pa naman, na si Attorney Rowena Guanzon. Kaya nga, nababansagan na itong si Guanzon buwangson di ba? Attorney Guanzon, hindi ka ba nahihiya naman na nababansagan ka ng buwangson? Kumbagay nabubuwang ka na raw, sabi ng maraming netizen, ay sapagkat grabe na nga ang pagpapakapanatiko mo, ang pagsipsip mo kay Sara Duterte, sa bagay, karapatan mo yan, Attorney Buwangson tuloy. Attorney Guanzon, karapatan mo yan, Magpakabuang-buang ka sa mga Duterte, karapatan mo yan. Pero yung magpapakalat po ng mga intriga, fake news,
fake news, ayan po'y talagang lalabanan natin. Kung hindi naman totoo, kung wala pa namang verifikasyon, hindi pa kumpirmado ang isang impormasyon, kagaya niyang amoy St. Peter na yan na sinasabi mo. Amoy St. Peter. Alam naman natin ang pinatutungkulan mo ay si PBBM. Kung hindi pa naman verifikado ang mga impormasyon na yan, bakit yan ilalabas? Yun lang naman po tayo. Kung totoo naman yan, di ilabas. Pero wala naman yang kumpirmasyon, di ba? Kaya nga nung nag-post si Attorney Guanzon, sunod-sunod na rin yung mga vlogger ng mga DDS, yung mga post nila. Mga DDS. Stage 4 colon cancer, napakabigat po niyan. Para sa akin po, sa aking, in my own opinion po, bapa presidente man o karaniwang tao, pag ang tao ay buhay pa, at nagpapakalat ng mga ganyang patay na o malala na ang sakit, ipinakakalat, ay buhay pa naman ng tao. Napakasama naman po niyan. Lalo tayo nagdiriwang po ng linggo ng pagkabuhay. Easter Sunday. Happy Easter Sunday po sa lahat. Pero hindi po tayo happy sa mga ganitong pinapakalat na mga pang-iintriga. Di ba? Alam nyo, ang tawag ko dyan, kawalang yan Napakawalang yan naman na buhay pa ang tao ay ipapakalat mong malala na ang sakit. Lalo't wala ka pa namang talagang batayan. Di ba dapat yan, mga ganyang impormasyon ay napakasensitibo niyan. Lalo't presidente. Kaya nga ako, kahit kay Duterte man yan, sabi ko, hindi tayo pwedeng magpakalat ng fake news. Kung si Duterte, halimbawa, nakakulong sa ICC, hindi naman tamang magpapakalat tayo na si Duterte may sakit. Masama naman yung ganun Applicable sa lahat. Bakit mo naman gagawin yan kay Duterte, kay Marcos, o kahit kaninong tao na buhay pa ay pinapakalat nyong mamamatay na? Di ba? Yan yung sinasabi nila Guanzon, nila Guanzon, tsaka ng mga DDS. Na yan yung sinasabi talaga nila, yan yung kanilang pinupunto. At gusto talagang sabihin na si Pangulong Marcos ay mamamatay na, matitigbak na. Kasi amoy St. Peter na Stage 4 colon cancer na. Yan. Kalat na kalat po yan ngayon. So kaya, napakasama niyan. Napakasama. Kung mamamatay ang tao, mamamatay. Pero ang magpakalat ng mga impormasyon po na hindi beripikado, lalo sa isang Pangulo, ay gawain pong yung hindi talaga maganda. Paano kung sa'yo gawin yan? Halimbawa, sa anak mo, sa pamilya mo, di ba? Politika man itong pinag-uusapan natin o hindi. Minus politics na lang. Kung sa'yo gawin yan. Halimbawa lang po, si Guanzon o si Buwangson. Buwangson talaga. Ano na to? May cancer na to sa utak. Nabubulok na ang utak ni Buwangson o ni Guanzon, ni Attorney Guanzon. Wala. Dahil galit lang ako, gusto kong maintriga, tama ba yung ganon? Tama ba yung ganon? Di ba? Hindi, mali yun. Mali. Di ba? Maling-mali po yun, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, ako naman, sabi ko nga, yung mga DDS, kung gusto nyo magbabatikos kayo, sa kahit sinong politiko, sa administrasyon ni Marcos, kahit din tayo sa bunyog, nagbabatikos din tayo, sa mga nakikita nating mali sa gobyerno, ano man ang administrasyon. Basta mali ay nagpapahayag tayo ng ating opinion. Wala pong masama dyan. DDS ka man, kakamping ka, dilawan ka. Di ba? Ano man ang kulay mo sa politika, nagpapahayag ka ng opinion mo o hindi ka sang-ayon o sang-ayon ka dito sa isang patakaran. Opinion po yan Yan ay hindi po yan masama. Ang masama po ay kung nagpapakalat ng fake news. Doon tayo nagagalit Fake news. Nagpapakalat po ng intriga, ng kasinungalingan. Bakit naman po magpapakalat ng kasinungalingan at intriga at fake news? Yan po'y kaso di ba? Kaya tingin ko, dapat ito tignan po ito ng National Bureau of Investigation. Kasi kung ito'y biro, ito'y napakasamang biro. Di ba? Hindi maganda yun. Yung ganyan na mga pangiintriga. Kaya nga ako, kahit kay Duterte,
Kaya sabi ko sa ating mga kasama, sa ating mga kababayan, kung nakakulong si Duterte, huwag tayo magpapakalat ng fake news na yan ay mamamatay na, may sakit na. Ayan lang natin yung katotohanan na siya nililitis doon. Yung katotohanan yun, di ba? Nililitis siya, nakakulong siya. Pero yung magpapakalat na ito'y mamamatay na, may sakit na to, sobrang payat na. May mga AI pa nga, di ba, na sobrang payat na. May mga ganyang AI eh. Pangit yung ganun eh. Doon lang po tayo lagi sa totoo. Yun po yung sinasabi ng bunyog ni Kulek Soliman. Ang anumang pagpapakalat ng fake news, ng mga impormasyon na nang iintriga kasi wala namang batayan, hindi naman kumpirmado ang balita ay pinakakalat para lamang sa pangangati ng puwet. Halimbawa dito, pangangati ng puwet sa politika. Kating-kati na si Inday na umupo. Itong mga DDS. Kating-kati na ang mga ang puwet nyo para kay Inday na si Sara ay maging presidente. Purihin nyo si Sara hanggang gusto nyo. Purihin nyo, sambahin nyo si Sara, ipagturok nyo ng kandila, karapatan nyo yan. Pero ang magpagkalat kayo ng fake news, mali yan. Mali yan, mga kababayan, mga DDS, mali ang magpakalat ng fake news. Ngayon, kung totoo naman yan na si PBBM ay may stage 4 cancer, itay natin ang balita. Sige, sang-ayon ako. Dahil karapatan ng taong malaman ang kalusugan ng Pangulo, right natin yan. Ano natin yan? I-demand natin na magbigay ng opisyal na payag ang Malacanang, ano nga ba ang estado ng kalusugan ng Pangulo. Yun ang mas magandang panawagan. Ano ba talaga? Kumbaga nagtatanong tayo. Pero sinasabi nyo agad na may stage 4 colon cancer na, ay hindi naman kumpirmado yan. Bad yan, masama yan. Yan ay kawalangyaan po yan. Kawalangyaan yan. Huwag na lang sa ngalan ng politika, kundi bilang tao. Sipin mo kung sa'yo gawin yan. Kung sa magulang mo gawin yan. Kung sa anak mo, pinapakalat na may malalang sakit at mamamatay na. Hindi naman totoo. O ano pa lang yan, haka-haka. Intriga, haka-haka, marites-tes, o pinakalat na. Anong mararamdaman nyo? So, ganun po yun. Ganun yung punto ni Kulek Soliman. Ang malupit sa katotohanan. Happy Easter Sunday sa lahat. Linggo ng pagkabuhay. Buhay na buhay ang pag-asa. At ang mensahe po ng Easter Sunday, linggo ng pagkabuhay, nananaig lagi ang katotohanan laban sa kasinungalingan, nananaig ang kabutihan laban sa mga masasama. So, Kulek Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.